hindi na ako makahinga. Nahihilo ko. Oh my God. Bakit nahihilo ako? Sa oras ng sunog, nariyan sila to the rescue. Isang tungkulin na pinili ng ilan nating kababayan. Inilalagay sa peligro ang buhay, makapagligtas lang ng iba. Sa kabila ng panganib, mas pinili pa rin nilang maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Pagbo-volunteer talaga, pagka nasa puso mo na, wala na eh. Kakainin ka ng sistema ng pagiging volunteer eh. Kaya tuwa ka na, masaya ka na, nakakatulong ka eh. Lalo ngayon, nakaka-inspire tayo sa mga bata. From yung mga taong nasunugan, yung taong naapektuhan, iba kasi yung nararamdaman eh. Iba yung pakiramdam once na nakatulong ka and then yung nakatanggap ka ng thank you. Ilalim ko, ilalim. Ilalim ka lang, ilalim lang. Nung unang saba ko talaga rito, mahirap talaga kasi takot pa ako eh, wala pa experience eh. Hanggang sana-sanay. Nung kaba, ando doon talaga kasi isipin mo, madilim, mausok. Kung hindi naman mausok, maapoy, mainit. Anytime, pwede ka matrap, pwede ka mabagsakan. Ay yung mga unang-unang papasok sa isip mo pagka lumalaban ka sa sunog, pagka bago ka talaga. Lalos lahat, kabado ka sa lahat ng pangyayari. Bungat, pahinta. Sa kanilang brigada, siya ang naatasang mag-train sa mga baguhang bumbero. Usually rito, sa grupo namin, ako mismo nag-handle sa mga bago eh. Yung training halos umabot lang naman din yan ng mga buwan lang eh. Kasi una, tuturo muna sa yung basic eh. Tinuturuan sila kung paano lumaban, paano mag-ayos ng gamit. Sa hindi lang about sa fire yung tinuturo rito eh. Meron din about sa first aid, BLS, ganyan. Para hindi lang puro apoy lang yung nilalabanan. Para just in case na kailangan din nila, like CPR, siya rin yan, tinuturo rin namin sa mga member namin. Kasi anytime pwede nila magamit yun, hindi rin nila masabi kung kailan. Wala tayong tubig! Len, wala tayong tubig ha! Wala tayong tubig! Ang kanilang mga fire rescue operations, ina-upload din niya sa kanyang TikTok at YouTube channel para makita ng marami kung gaano nga ba kahirap ang maging isang bumbero. Simula nun, yung pagmalaki, maliit, tapos pag may pinamamanga, lalo yung ibang tao, ang comment nila, ganyan pala yung apoy, lalo pag kumpisa. Bintana! Ito yung bintana! Marin! Asan yung pabukas na tao? Iba na-amaze pero sasabi nila, ganyan pala talaga ang nakikita ng POV ng bombero. May kuryente pa! May kuryente pa! Hindi madali, hindi safe, parang unsafe. Siyempre, apoy yan eh, anytime. Pwedeng lumaki na mabilis yan, lalo pag wala kayong tubig eh. Nakikita nila. Parang, yun, isa rin sa kung ba't nag-vlog ako, para mapakita rin sa tao na kung ano yung sistema namin sa loob. Hindi para magpasikat talaga. Kasi pasikat, di naman natin kailangan sumikat eh. Di ba? Nagsisimula pa lang ang araw ng volunteer firefighters, isang tawag na agad ang kanilang natanggap. May sunog daw sa isang residential area sa Santa Mesa, Maynila. Rumesponde ang Fire Volunteers Golden and Fire Rescue para puntahan ang fire scene sa kalapit na syudad. Pero pagdating sa lugar, idineklara itong negative alarm. Ibig sabihin, walang sunog sa kanilang pinuntahan. Halos 2 dekada na ang kanilang Fire and Rescue Unit. Binubuo ito ng 26 na volunteers. Ang mag-asawang veterinarian na sina Doc Jerwin at Doc Jennifer ang nagtayo ng grupong ito. Kayo ay parehong vets, Yes, di ba? Veterinarian kayo pareho. Paano kayo napasok sa
pagpatay ng apoy. Parang ang layo ng vet at saka firefighting. In 1996, when I was in high school, then my father told me na after na ng school ko, pag uwi ko, na nasunog yung kapitbahay, na damay kami. So, nadamay yung part ng restaurant. Tapos, the stocks, lahat na sunog, yung mga ganun, yung mga nakadikit doon. Oo. Then, tapos yung kinento ni Papa, if it wasn't for the volunteer firefighters din, saka sa BFP, wala na kaming bahay, pati yung resto. Kasi we live sa 3rd floor ng resto. And the people who helped us para hindi masunog, bukod sa bureau, may mga fire volunteers daw. So, that was the time na nagkaroon ako ng idea regarding volunteer firefighting. Magkasintahan pa lang daw noon sina Doc Jerwin at Doc Jean nang pasukin nila ang pagiging bumbero. Nakakilala kayo dahil sa firefighting? Sa school naman. Sa vet school. So, nung nalaman mo na nagbubumbero itong binoyfriend mo pa rin talaga? Wala, it came with him. Pero nagkaroon ka ba ng mindset noon parang delikado itong pinapasok ng boyfriend ko? Yeah, actually, when I met him, bumbero na kasi siya. Oo. So, siguro, ano na rin sa akin na kailangan accept ko rin yung part of him na yun yung passion niya eh, yun yung parang advocacy niya coming from his experiences. Oo. So, tapos, pumasok ka na rin sa firefighting. Parang naging automatic na din. And actually, nakita ko rin naman yung fulfillment, helping yung mga pag nakakasama sa kanya, nakikita ko yung distress ng tao eh. Yung panic nila. Malaking bagay din na kahit paano nakakatulong sa kanila. Sa loob ng halos 20 taon, nakaresponde na sila sa maraming sunog. Pero may isang insidente na hindi nila malilimutan bilang mag-asawang bumbero at veterinaryo. We're just coming home from paghatid ng mga bata sa school. Then nakasulubong ko yung isang fire truck ng San Juan. Hindi yung lalabas ng outside of area of responsibility eh. So sabi ko, sunog to, sundan na natin. When I went there, ako muna bumaba. So sabi ko, stay in the car. Tapos, nung pagdating ko sa fire scene, naglalabas na ng dogs. Eh, syempre, as a vet, syempre, di ba, may passion ka sa dogs. Tapos nalaman ko ang dami. So, I asked my team to call her. Papuntahin na rin kasi I can't handle everything. Around 100 dogs yun eh. Oh my gosh! Oh my Sobrang dami. The owner of the house is passionate sa dogs. Pag-rescue ng Pag-rescue dogs. ng So, dogs. even her neighbors, pag may dogs na nakikita or hindi na maalagaan, Dinadala brings sa it to kanya. her. So, kwento mo sa akin ano yung experience nung pagdating ninyo doon na parang you had to rescue almost 100 dogs. Ayun, nauna na kasi siya. So, when I arrived, nakita ko na may mga nakalatag sa labas, nailabas na ng mga firefighters. So, from there, meron namang mga sakto, meron din mga nagdala ng mga portable oxygen. So, yun, trying to revive na lang the dogs that were brought out. Kasi ano na sila? Ano na? Unconscious na. Smoke inhalation. Bilang mga veterinaryo, ang buhay ng mga alagang hayop kasing halaga ng buhay ng mga tao. And how does it feel every time, lalo pa ikaw, yung dogs malapit sa puso mo yung mga yan, di ba? How did it feel nung time na yon? Yung ginagawa namin, it's not, hindi siya para sa wala lang. Not only for yung lives ng tao, even yung mga animals na especially nowadays, special na tong mga pet friends natin, yung pet family sa atin, di ba? We treat them like family also. So, nung nakita ko rin yung affected na may-ari nitong mga animals, sobrang thankful din sila. And yun, so it gives us also yung validity na okay yan, okay yung ginagawa niyo. Sa kabila ng mga panganib na kanilang hinaharap, ni minsan hindi sila humingi ng bayad sa lahat ng kanilang natulungan. You don't get anything from this. I mean, you don't get paid. No, we don't.
Hindi kayo binabayaran ng mga nasunugan, ganyan, No, for don't. your services? No. You don't charge anything? No, we don't. It's really purely volunteer. Kayo pa ang gumagastos? Yeah, Palabas pa ang pera? The business funds the volunteer fire brigade bukod sa personal nga na yung income from being a veterinary consultant. Bakit yung ginagawa? Negosyante ka, palabas ang pera? Iba when you're able to help. Diba? Parang ang saya ng feeling. Tsaka, you want to do something good for the community and in return for all the blessings that you have received. Kasama na yan sa budget. Kasama na yan sa budget. Talaga? After all, naman tayo, stewards tayo ng blessings from the Lord. So, might as well, kung saan pwede i-share na makaka-benefit marami. Like, dito sa amin sa San Juan, yung community ng San Juan, yun yung primary priority din. Pero hindi ba kayo natatakot sa buhay ninyo? Kasi napakadelikado ng apoy. Yes, true, it's dangerous. Pero that's where training comes in, that's where yung years of experience comes in, di ba? Saka that's where yung proper equipment, saka yung team mo na marunong, maayos, saka yung mga ibang kasama mo sa volunteer industry, marunong rin sila. So, nagko-cooperate, nagtutulungan. Gaya ni na Doc Jerwin at Doc Jean, ang fire chief ng kanilang grupo na si Jack ay labis din ng pagmamahal sa pagiging fire volunteer. Nahikaya siya maging volunteer firefighter nang minsang magkaroon ng sunog malapit sa kanilang tirahan. Ano? Linya! Na-inspired ako sa tito ko actually. Member siya ng Golden noon. And then ako is halos kagagraduate lang. And then one time kasi din nagkaroon ng sunog dito sa San Juan, which is malaking sunog. December 24, magpapasko. And then yung sa sunog na yun, doon nakatira yung best friend ko. Nag-respond ako doon, even hindi pa ako volunteer. Tumulong ako sa best friend ko, maghakot, ng tubig, through bucket. So nakita ko naman din yung kung ano yung kahalagahan ng pagbubombero that time. Yung kumbaga yung camaraderie, yung pagtutulungan. So yun yung talaga nakapag-inspire sa akin na pumasok. 10 taon na siyang volunteer firefighter at kwento ni Jack, minsan na rin daw nalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Umakyat ako dun sa isang bahay, second floor siya. And then biglang nag-collapse yung bahay. So nandun ako sa loob ng bahay nung nag-collapse siya. So syempre yung ganung sitwasyon is talagang nakakatakot. Ang tanging nagawa ko is tumalon from the second floor hanggang pababa. Bilang fire chief, malaki raw ang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Halos lahat i-oversee mo. So dapat lahat monitored mo. Even hindi kayo may responde or nasa responde. Yung mga gamit, yung mga ginagawa ng tao, yung pumapasok na mga gamit, tsaka yung kailangan mga pumapasok na tao sa nag-a-apply sa amin, especially sa sunog. Kailangan lahat monitored mo yan. Lahat ng members mo, kailangan mong tignan. As an officer or as a fire chief, karga mo sila lahat eh. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura, inaasahang tataas din ang bilang ng mga insidente ng sunog sa bansa. Katunayan, isang kotse ang bigla na lang nag-apoy sa gitna ng EDSA. Mabuti na lang at agad na naapula ng isang security guard ang apoy. Isang patunay na malaki ang pangangailangan natin sa mga bumbero. Ayon sa BFP, umabot sa 13,000 ang fire incidents sa Pilipinas mula 2021 hanggang 2024. Doon po kasi sa data natin, as we all know, 2020 pumasok po yung pandemic and everybody was locked in their homes. So less po yung mga galawan ng mga tao sa kanilang respective offices or workplaces. However, yung time na yon, mas mataas po ang residential fires natin during that time dahil again, for the reason na nasa tahanan yung mga community natin at that time. At mababa siya nung bumalik na po itong pagpasok ng 2025, nakikita po natin yung pagbaba po ng mga insidente ng sunog natin. Although, ilan pa rin nga po na nangyayari.
Mahigit 30,000 lang ang bilang ng mga bumbero sa ating bansa. Aabot naman sa halos 60,000 ang fire volunteers sa Pilipinas. Ngunit ayon sa kanila, kulang pa rin daw ito kung pagbabasihan ang kabuoang populasyon sa ating bansa. Ang ideal ratio kasi ng mga bumbero, 1 fireman is to 2,000 na populasyon at isang fire truck to 28,000 na populasyon sa Pilipinas. Pagdating naman po sa personnel ng Bureau of Fire Protection, as we all know, ang BFP po ay equipment-based. Sa pagdagdag po ng fire truck, ay additional personnel ang ating nire-recruit. Sa mga panahong ito po ay nasa 61 pa po ang kakulangan ng municipalities na wala pa pong fire truck at activated fire station. Kung pagbabasihan naman po natin ang NFPA or yung ating tinatawag na National Fire Protection Association Standards, ito po ay may ratio na 1 fireman is to 2,000 population. So sa nakikita po natin, from the equipment pa lang may kakulangan na, all the more po kung population ang ating pagbabasihan. At para lubos kong maintindihan kung gaano nga ba kahirap ang maging isang bumbero, sumabak din ako sa basic training ng fire volunteers. Una muna akong tinuruan ng mga gamit na kinakailangan sa tuwing re-responde sa sunog. Bali, ito po yung mga other equipments na meron po kami dito sa Golden Fire and Rescue na. So ito po is thermal imaging scanner or thermal scanner po. Para makita mo pag madilim. No, ano po siya, nadidetect mo po rin kung halimbawa is gaano po yung kataas yung heat temperature. Para malaman mo kung mainit or hindi. Opo, so bakit hindi mo ba mararamdaman pag mainit? Iba po kasi yung init ng pag halimbawa may possible na magkaroon ng backdrop, so iba po yung feeling. Mas madidetect po kasi agad pag ginamitan ng thermal imaging scanner. Then, fire nozzle, gun type po. Gun type po siya na fire nozzle. So, ito po yung ginagamit natin madalas for firefighting. Ito yung ginaganon? Opo, on and off po. Para Ginagamit po siya pang firefighting po. External or internal firefighting, ginagamit po natin siya. Okay. Ano yan? Napakalaki. So, ito po, ginagamit po siya once na during po ng fire operation para at least hindi ka na po magpuputol ng hose or magpapatay ng pressure. Ipitin mo lang po nito. So kahit gaano po kalakas ang pressure, once na inipit po ng hose clamp, magkakat po yung pressure, pwede ka na po magdagdag ulit ng panibagong hose. Okay. Pagkatapos ituro sa akin ng ilang equipment, sunod namang itinuro ang pagsusuot ng PPE o Personal Protective Equipment. Game, unat. Yan, kasi sabi nga natin, pagdating sa firefighting, hold up to. Minimize skin exposure tayo. Yan. Lalo na po sa babae dahil dun sa buhok. Okay. Tapos? You will have your fire pants. Parang kalawag mo motor nito, balaklava, di ba? Okay. Tapos, ipapasok yung... Yes po. Kasha naman po. Kasha. Parang ano siya kasi, garterize eh. Tapos, hanggang saan to? Nakaganito? Yan, pag-come home po. Meron pa ba? Protect your neck. Para protektado lahat. Init! So the difference of SCBA and the scuba, SCBA naman po kasi is self-contained breathing apparatus. For the scuba is self-contained underwater breathing apparatus. Pero same siya na. Pero parang hindi siya kasing bigat ng sa scuba. Parang mas malaki yung Sa scuba po ma'am, they're using steel cylinder. Okay. Yung ginagamit po namin ngayon is polycarbonate cylinder. Carbon body. Tapos ito Hindi pa ako pumapatay ng apoy sa lagay na to, ha? Tatanggalin ko to? Apa. Masarap ng hangin, ha? Masarap ng hangin. Helmet. We have a protocol na if ever you're gear na kayo, tapos you're going to penetrate, no? Interior firefighting, ang protocol po namin, napansin nyo may tag po kayo dito sa bunker. This tag. No, it is required na if you're going to go inside the fire scene, iiwan nyo po ito sa OIC na nasa labas. So meaning, alam namin kung sino yung tao nasa loob ng fire scene. Matapos ituro sa akin ang pagsusuot ng PPE, dumiretso kami sa isang kwarto na magsisilbing halimbawa ng nasusunog na bahay. Pero ilang minuto pa lang kami sa drill, iba na ang aking naramdaman. So ma'am, how to check po
kung meron po tayong sulot sa loob, you have to check your equipment before conducting firefighting entry. So you have to check your pressure gauge kung may enough ka pa pong oxygen. Kailangan ko patanggalin. Abangan ang kabuuang kwento sa susunod na linggo sa Caradocs, ang kwento sa bawat numero.